araw mga bata! Ikinagagalak ko na makita kayo ngayong araw. Kamusta ba ang lahat? Masaya? Okay naman? Okay. Ngunit bago muna tayo mag-upisa sa ating talakayan ngayon, tayo muna ay tumayo at manalangin. Maaari mo bang umpisahan ang ating panalangin, Jane? Maraming salamat, Jane, sa iyong panalangin. Bago kayo umupo, maaari ko bang maitanong kung mayroong may lumiban sa klase natin sa ngayon? Wala naman. Magaling. Mukhang magiging masaya nga yung tatalakayin natin sa ngayon dahil kumpleto tayong lahat. Bago muna kayo umupo, tayo muna ay tumalon ng 3 beses. Gumiling ng 3 beses, yumuko upang pulutin ang mga kalat na mayroon sa inyong paligid na makakasagabal sa ating tatalakayin sa ngayong araw. Okay na ba ang lahat? Bago kayo umupo, ayusin niyo muna yung inyong mga upuan. Okay. Maaari na umupo ang lahat. Meron akong itatanong sa inyo. Meron ba kayong natutunan sa ating tinalakay kahapon? Gino? Salamat! Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa inflasyon. Ngunit bago muna tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin ngayon, tayo muna ay magbalik-aral. Balikan muna natin ang nakaraan. Teacher, masakit kung babalikan natin ang nakaraan. Hindi, dahil ang nakaraan ay magbibigay sa atin ng panibagong kaalaman na matututunan din natin at madadala din natin sa panibago nating aralin sa ngayong araw. Kaya, huwag kayong masaktan sa nakaraan, kung kaya, dapat kayong maging masaya dahil sa inyong mga natutunan. Sa puntong ito, meron akong aktibidad na ibibigay sa inyo upang lubos ko na malaman kung kayo nga ba ay mayroong natututunan. Meron ako ditong 2 bola. 2 lobo. 2 lobo, meron itong kaalaman. At ito ay tinatawag na sa loob ng lobo, mayroong kaalaman. Handa na ba ang lahat? Sino ang makakasagot ng asul na lobo? Daisy. Maraming salamat, Daisy. Tungkol sa inflasyon. Mahusay. Meron ka nga natutunan kahapon. Maricel? Tungkol naman sa hyperinflation. Magaling. Mahusay. Meron nga kayong natutunan sa ating tinalakay kahapon. Ngunit sa puntong ito, umpisahan natin ang ating bagong paksa sa pamamagitan ng paglalaro. Ito ay tatawaging Family Feud. Ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dito sa Family Feud, kayo ay sasagot ng aking isang katanungan. Bawat sagot ay may nakalaang puntos. Kung sino ang makakuha ng pinakamaraming puntos, siya ang mananalo. Handa na ba ang lahat? Kayo ay hahatiin sa 2 pangkat. Ito ang pangkat una, ito ang pangkat ba. Magaling! Mukhang handa nga ang lahat kasi ang sasaya ng mga mukha niyo sa ngayon. Pangkat una, anong inyong sagot? Pagtaas ng supply. Kayo ay may 10 puntos. Pangkat
Pangalawa, pagtaas ng palitan ng piso. Pangalawa, pagluwas. At para naman sa pangkat-una, monopolyo. Ngunit ang nanalo sa ngayon o sa laro natin ngayon ay ang pangkat-pangalawa dahil maraming puntos ang kanilang nakuha. Okay lang yan kasi marami naman tayong mga laro sa ngayong araw. Handa na ba ang lahat na makinig? Talasan niyo ang inyong pakikinig dahil ang ating mga matututunan sa ngayong araw ay gagamitin natin mamaya sa ating mga aktibidad. Handa na ba ang lahat? Magaling! Mayroon na tayong sapat na kaalaman para sa ating tatalakayin sa ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay magbasa ng ating layunin. Sino ang makapagbabasa? May? Maraming salamat, May, sa pagbabasa ng ating layunin. Maaari mo ba basahin ang ating sagabal? Maraming salamat. Tandaan nyo ang ating sagabal dahil ito ang magsisilbi sa ating bago matututunan sa ngayon o magsisilbi sa ating gabay para sa ating matututunan sa ngayon. Ngayon, mag-umpisa na tayo sa ating tatalakayin. Ito ay ang dahilan ng inflasyon. Ano nga ba ang dahilan ng inflasyon? Una, ito ay ang demand pull. Nagaganap ang demand pull inflation kapag nagkakaroon ng malaking paggasta sa sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor. Ngunit ang pagtaas ng aggregate demand ay hindi katumbas sa paglaki ng kabuuang produksyon dahil dito nagkakaroon ng shortage sa pamilihan kaya ang presyo na binibili ay tumataas. Dito din nagdadahilan ng pagtaas ng mga presyo dahil nakakaapekto ang mga sambahayan, bahay kalakal sa pagtaas ng presyo ng mga produkto na binibili natin sa ating pamilihan. May natutunan ba? Magaling! Ang ikalawa naman, ito ay ang cost push. Maaari mo bang basahin, Gian? Maraming salamat, Gian. Ang cost push naman, ito ay ang pagtaas. Kapag tumataas ang ating gastusin pangproduksyon o ang ginagamit natin sa ating produksyon, ito ay ang sanhi ng pagtaas ng ating presyo ng mga bilihin. Kung ang isang salik ng produksyon ay halimbawa, ang paglakas ng paggawa ay magkakaroon ng paglakas na sahod, magkakaroon nito ng kaapekto sa kabuuang presyo ng mga produksyong ginagawa. Malamang kapag tumataas ang sweldo ng isang manggagawa, ito din ay tataas din ang produksyon o ang binibili natin. Dahil parang binibili natin yung ginawa nila. Yan talaga yung cost push. Kapag tumataas ang sinweldo sa isang manggagawa, ay tataas din ang produkto ng binibili natin. Upang lubos ko na malaman kung kayo nga ba ay may natutunan sa ating demand pull at cost push, tayo ay merong aktibidad na tatawagin na gulong ng kapalaran. Kayo ay sasagot kapag tumama ang inyong pangalan sa gulong ng kapalaran. Una, Jane.
ikaw ay napili ng gulong ng kapalaran. At ito ay ang tanong. Si Jasmine ay gumagawa ng lumpia na binibenta niya sa paaralan. Biglang nagmahal ang mga sangkap na ginagamit niya. Ano kaya ito? Ito ba ay demand pull or ito ba ay cost push? Cost push, tama. Dahil sa mga hilaw na produkto na tumaas, ang kanyang produkto naman na binibenta ay bigla ding tataas. Kasi baka malugi si Jasmine kung mababa pa rin yung presyo na pinapataw niya or yung binibenta niya sa kanyang produkto. Sa puntong ito, atin namang alamin ang dahilan ng inflasyon at ang bunga ng inflasyon. Handa na ba ang lahat? Handa na. Sa ngayon, ang dahilan ng inflasyon ay isa na rito ang pagtaas ng supply. Bakit ang pagtaas ng supply? Daisy? Tama. Dahil kapag tumaas ang ating supply, mayroong tsansa na tataas din ang ating presyo. Meron ba? Tama, di ba? Okay. Ang ating pangalawa ay ang as ng palitan ng piso. Dahil sa kakulangan ng pumapasok na dolyar dito sa atin, nagiging mababa ang halaga ng ating piso. Kaya ito ay nabubunga din ng pagtaas ng ating mga presyo. Kaya para sa akin, marami talagang mga dahilan kung bakit mayroon tayong inflasyon o bakit nagkakaroon ito ng malalang bunga dito sa ating lugar. Dahil marami talagang mga bagay na kinukonsiderar natin kapag tayo ay bumibili or tayo ay nagtatanong sa ating sarili kung bakit nga ba tumataas ang presyo. Pangatlo ay ang pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. Dahil ang bunga nito na kapag tumaas ang palitan ng piso o dolyar o kaya tumaas ang presyo ng mga materyales na inaakyat, tataas din ang ating presyo dahil dito nakadepende tayo sa hilaw na sangkap. Kapag tayo ay nagluluto, ang sibuyas, tataas talaga yung ating presyo na binibenta natin dahil ang sibuyas ay mahal. Dahil ang sibuyas ay ginagamit natin sa ating pagluluto sa pang-araw-araw, tumataas din ang presyo ng mga binibenta sa karinderya dahil mataas nga yung hilaw na sangkap. Pangatlo naman ay ang pagtaas ng palitan ng piso. Alam naman natin kapag tumataas ang palitan ng piso, kapag tumataas ang dolyar, bumababa ang halaga ng ating piso. Kaya ito ay nagkakaroon din ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ating pang-apat naman ay ang kalagayan ng pagluluwas or ang export. Alam naman natin na kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay iniluluwas, magiging dahilan ito upang tumaas ang presyo dahil kulang nga dito sa ating lokal na pamilihan dahil ine-export sa ibang lugar. Kaya tumataas ang presyo dahil nag-e-export tayo sa ibang lugar habang tayo naman dito ay nakukulangan sa mga produktong meron tayo. Ang ikalima naman ay ang monopolyo. Alam naman natin na ang sistema ito ay monopoly power na kapag ang isang pamilihan ay para siya yung humahawak ng presyo, may karapatan siya upang tumaas ang presyo or hindi. Parang hawak niya yung presyo or hawak niya talaga yung isang produkto. So, nakadepende sa kanya kung tataasan niya ang produkto or hindi. Yan yung monopolyo. Intindihan na ba ng lahat? Magaling! Mukhang naiintindihan nga ninyo. Pero upang lubos ko na malaman kung meron nga ba kayong naiintindihan,
Meron akong inihandang 5 numero para sa inyo. So, pumili kayo ng isang numero at sasagutan nyo kung ito ba ay dahilan ng inflasyon o rambunga ng inflasyon. Handa na ba ang lahat? Okay. Cell. Okay. Ang napili ni Lisel ay ang number 1. Ang bahagi ng kinikita buwis sa pamahalaan ay napupunta sa pambayad ng utang. Ito ba ay ang dahilan ng inflasyon o rambunga ng inflasyon? Tama, bunga ng inflasyon. Dahil sa kinikita buwis ng pamahalaan, ito ay napupunta din sa ating mga utang. Kaya parang alam naman natin na pulubi na yung Pilipinas. Pangalawa, numero, Gwyneth. Nakuha mo pala yung pangalawang numero. Pagpataw ng mataas na interes sa mga pautang. Totoo naman, ito ay ang dahilan ng inflasyon. Dahil sa pagtaas ng interes ng mga pautang, of course, yung mga taong mahihirap, mas humihirap pa talaga. Yung mga taong hindi na kaya bayaran yung utang, mas, alam mo na, mas nagda-down pa talaga o mas hindi pa talaga nila kaya na mas bayaran pa yung utang dahil sa mga interes na pinapatong. Upang dumagdag pa ang inyong kaalaman, meron ako ditong video na ipapakita sa inyo. Kayo ay makinig ng mabuti, talasan nyo ang inyong mga mata dahil mayroon akong itatanong matapos ang video na ipapanood ko sa inyo. Handa na ba ang lahat? Magaling! Inflasyon ay ito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangkalahatang bilihin sa loob ng isang partikular na panahon. At ano-ano nga ba ang epekto ng pagtaas ng inflasyon? Una ay ang pagbaba ng purchasing power ng salapi ng bansa na kung saan sa pagtaas ng presyo ay labis na naapektuhan ang dami na kayang bilhin sa iyong salapi. Halimbawa na lamang sa taong 2019, upang makabili ng 1 kilo ng manok ay kinakailangan ng 130 pesos. Ngunit sa pagdating ng 2020 ay nagkaroon ng inflation rate na 5%, kung kaya't nagkaroon din ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at isa na rito ay ang manok. Magkano nga ba ang itinaas ng presyo ng manok taong 2020? Ito ay makocompute sa pamamagitan ng pag-multiply ng 130 sa 0.05 o 5% at ang kasagutan ay 6.5 at idagdag ang 6.5 sa 130 at ang sagot ay 136.50. Ito ang presyo ng 1 kilo ng manok pagdating ng 2020. Mukhang maliit na bagay lamang, ngunit ang inflasyon ay hindi lamang nararamdaman sa isang produkto, ngunit sa pangkalahatang produkto. Kaya ang naapektuhan sa pagtaas ng presyo ay ang mga taong may tiyak ang kita, lalo na ang mga may mababang kinikita dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ngunit ang kanilang kita ay hindi nagbabago. Kaya ang kanilang ginagawa ay naghihigpit ng sinturon at nagbabawas ng mga produktong bibilhin upang mapagkasya ang kita sa lahat ng kanilang pangangailangan. Bukod sa epektong ito ay naapektuhan din ang mga nagpapautang dahil maaari silang malugi. Dahil sa tuwing tumataas ang inflasyon ay bumababa ang purchasing power ng salapi na nangangahulugan na ang kanilang pinapautang ay nagkakaroon ng mas mababang halaga kapag ito'y nabayaran na. Halimbawa na lamang, si Marco ay nagpautang ng 15,000 sa kanyang kaibigan nitong Marso. Inaasahan na mababayaran ito sa Hulyo. Nang tumaas ang inflation rate ng 2% hanggang Hulyo, ang inutang sa kanya ng kanyang kaibigan na 15,000 ay naibalik rin sa kanya. Ngunit naging mas mahina ang purchasing power o kakayahan ng kanyang salapi noong Hulyo dahil mas mataas ang inflasyon ng
2%. Kung kaya't kung bibili siya ng produkto sa Hulyo gamit ang 15,000 ay mas kaunti ang kanyang mabibili kumpara kung ibinili niya ito noong Marso dahil mas mataas ang purchasing power ng 15,000 noong Marso kumpara sa purchasing power nito sa Hulyo dulot ng 2% na inflation rate. Dahil dito, nalugi siya sa pagpapautang. Bukod dito ay meron pang epekto ang inflasyon kapag sa panahon ng pag-iimpok dahil mas nalulugi ang nag-iimpok kapag mataas ang inflation rate dahil bumababa ang halaga ng kanilang iniimpok. Halimbawa na lamang si Kurt na nakapag-impok ng 120,000 sa bangko noong 2018. Dahil kinakailangan ni Kurt ng pera, kaya noong 2019 ay kinakailangan niya na itong withdrawin. Dahil mayroong 4% inflation rate o 4% ang itinaas ng mga presyo ng mga bilihin noong 2019, nakuha ni Kurt ng buo ang kanyang inimpo sa bangko. Ngunit mas kaunti ang kanyang mabibili kumpara sa kung ibinili niya ito noong 2018 dahil mas mataas ang purchasing power ng 120 pesos noong 2018 kaysa sa purchasing power nito noong 2019 dulot ng 4% na inflasyon. Ang inflasyon ay hindi lamang din hindi kabutihang epekto ang naidudulot para sa marami. May ilan din na nakikinabang kapag mayroong inflasyon. Isa na rito ay kapag may inflasyon, mas mataas ang kita ng mga producer dahil motibasyon para sa kanila ang lumikha ng maraming produkto at serbisyo kapag mataas ang presyo. Kung pagbabatayan ang batas ng supply na kapag mataas ang presyo ay tumataas din ang supply. Kung kaya't pinapanatili ng isang bansa na low inflation rate o yung single digit inflation upang ganahan ang mga producer na magbenta ng mga produkto dahil mataas ang presyo na hindi na isasakripisyo ang kapakanan din ng mga mamimili. Pero tatandaan na hindi rin nakakabuti sa mga producer ang masyadong mataas ang inflasyon o high inflation. Dahil ang labis na pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay magiging dahilan din ng pagtaas ng gastusin sa produksyon. At kapag nagtaas ang gastusin sa produksyon, ay magtataas ang presyo na kanilang ipagbibili at hindi ito magugustuhan ng mga mamimili kung kaya mababa ang demand nito. Isa pa sa mga nakikinabang kapag mayroong inflasyon ay ang mga nangungutang. Dahil kapag umutang sila na mayroong mababang inflasyon at tumaas ang inflasyon sa hinaharap o sa panahon na kailangan na nilang bayaran ang kanilang inutang, ay bumababa ang halaga nito. Halimbawa na lamang si Tessa na nangutang ng 30,000 sa bangko para makabili ng laptop noong 2019 at kinakailangan na maibalik niya ito makalipas na isang taon na kasama ang interest rate nito na 3%. Kung kaya't ang kabuang kanyang kinakailangan maibalik ay 30,900. Nang dumating ang 2020, ibabalik na ni Tessa ang 30,000 kasama ang interest nitong 900 pesos sa bangko at sa taon na iyon din ay nakakaranas na 5% na inflation rate. Kung kaya't kung sa taon na iyon nangutang si Tess para makabili ng laptop, ang halaga na ng laptop ay 31,500. Kung kaya't nakatipid si Tessa ng 1,500 dahil sa pag-utang nito noong mababa pa ang inflation rate at 45 pesos mula naman sa interest. Isa pa sa mga nakikinabang sa inflasyon ay ang mga entrepreneur at speculators dahil nagkakaroon sila ng karagdagang kita kapag mataas ang inflasyon. Ang mga itinuturing nating hindi tiyak ang kita ay ang mga entrepreneur na
na nagbabago ang kita kada araw, linggo o buwan at ang mga speculators na nagbebenta ng ari-arian, buy and sell dahil sila ang mga bumibili ng mga produkto sa murang halaga at ibinibenta nila ito sa mas mahal na presyo sa paglipas ng panahon. Halimbawa na lamang kung si Liam ay bumili ng bahay sa halagang 6 na milyon dahil merong inflation rate na 4% noong sumunod na taon, kung kaya't tumaas ang presyo ng bahay at maaaring maibenta ni Liam ang bahay na ito sa 6,240,000. Mula sa pagbebenta nito ay tumubo si Liam ng 240,000. Kaya ating mapapansin na ang mga ganitong ari-arian ay habang tumatagal ay tumataas din ang presyo dahil tumataas din ang inflation rate ng bansa. Ating napansin na may iba't ibang epekto ang inflasyon. Ngayon, ano ang mga karagdagang dahilan pa at tugon sa inflasyon? Unang dahilan ay ang pagkakaroon ng monopolyo at kartel na binubuo ng mga oligopolista sapagkat sila lamang ang may control sa supply at kapag nakokontrol nila ang supply ay sila lang din ang may control ng presyo. Kung kaya't mahalaga na supuin o regulahin ng pamahalaan at binabantayan ang bawat kilos ng mga producer na ito upang hindi maabuso ang mga mamimili. Sumunod na dahilan ay nagiging sanhi rin ang pagkakaroon ng labis na salapi sa sirkulasyon o tinatawag nating currency inflation na nagbubunsod sa taong bumili ng bumili kaya ang tendensiya ng mga producer upang hindi maubos ang mga supply dulot ng maraming consumer ay taasan ang presyo ng mga produkto. Kaya mainam na solusyon dito ay ang pagkontrol ng supply ng salapi na kung saan maaaring isagawa ang price stabilization program na pagbawas ng salapi sa sirkulasyon ng central bank at maingat na pagtatakda ng mataas na sahod dahil kapag mataas ang sahod ay maraming pera para sa mga pagkonsumo ng mga mamimili na maaaring magresulta ng inflasyon. Isa rin sa dahilan ng inflasyon ay ang tinatawag na profit push inflation o pagtatago ng mga supply ng mga producer dahil nagiging sanhi ito ng artificial shortage kapag nagkaroon ng kakulangan ng supply ng mga produkto ay tataas ang presyo nito sa pamilihan at sa kanila ilalabas ang mga itinatagong supply upang mas mataas nila itong maibenta. Kaya maiging solusyonan ito sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga nagsasagawa nito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng inspeksyon at investigasyon at pagpapaigting ng mga batas na may kaugnayan sa gawain na ito. Maaari ring maging dahilan ang mga tinatawag nating middleman o mga reseller dahil sa kagustuhang tumubo ay nagdodoble na ang presyo nito mula sa producer. Kaya kapag naibenta na ito ay sobrang taas na ang presyo dahil pinagpasapasahan na ito ng iba't ibang mga nagbebenta. Kaya maaaring maging tugon dito ay pagtatakda ng suggested retail price na kung saan dapat sundin ng mga nagbebenta o pagkakaroon ng reseller price na kung saan maibebenta pa rin ito ng mga middleman sa mababang halaga at meron pa rin silang kikitain. Isa sa mga dahilan din ay ang labis na pag-angkat na maaaring magdulot ng pagdagsa ng mga dayuhang produkto na may mataas na presyo sa bansa at ang labis na pagluwas na nagiging sanhi ng kakulangan ng supply ng bansa dahil sa iniluluwas ito ng iniluluwas sa ibang bansa. Ngayon, ang dapat isagawa rito ay suportahan at bigyang prioridad ang mga lokal na negosyo nang sa gayon ay mababawasan ang pagluluwas at pag-aangkat dahil alam nilang may tatangkilik ng kanilang produkto sa kanilang sariling bansa. Ang paggasta ng pamahalaan ay nakaaapekto rin sa pagtaas ng presyo, lalo na ang pag-utang nito. Kung kaya't dapat itong masolusyonan dahil ang mga mamamayan ang papasa nito at nagiging sagabal ito upang tumaas ang pondo na inilalaan ng pamahalaan sana para sa mga mamamayan ng bansa. Kaya dapat ang pamahalaan ay mahalagang masusi at magkaroon ng makatwiran at wastong alokasyon ng budget
upang maiwasan ang pagtaas ng utang ng bansa para lamang matugunan ang serbisyong pampubliko. Tandaan na lahat tayo ay may pananagutan sa paglutas ng inflasyon sapagkat lahat ay kabahagi kung bakit ito nangyayari. Hindi may pagkakaila ang malaking gampanin ng pamahalaan sa paglutas nito, ngunit hindi nangangahulugan na isasawalang bahala na lamang natin ito sapagkat natutugunan ang ating pangangailangan. Dahil sa simpleng pamamaraan gaya ng pagtitipid at pag-iwas sa hoarding ay makatutulong tayo. Ang inflasyon ay isang sitwasyon na kapag hindi nalutas o naagapan ay maaaring magdulot ng mas malalang epekto gaya ng kahirapan na mararamdaman nating lahat. Kung may katanungan tungkol sa ating paksa ay huwag mahiyang ibahagi yan sa Twitter o sa Messenger. Sana ay meron kayong natutunan. Maraming salamat. Hanggang sa muli! At dahil tapos na ang ating video, meron ako ditong bola. At ito ay papaikutin sa loob ng classroom. Ito ay kapag nasayo o tumama sa'yo ang bolang ito pagkatapos ng ating kanta, ikaw ay sasagot ng ating mga katanungan. Handa na ba ang lahat? Okay, tayo ay kakanta ng Five Little Monkey, Humpty Dumpty. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang ko 3, nakatago na kayo. Kayo po nakaupo, subukan yung tumayo. How di karabaw di batutin. Meow. Okay. Dahil alam na natin ang dahilan at ang bunga ng inflasyon, meron akong ipapakita sa inyo upang lubos ko na maunawaan kung kayo nga ba ay merong mga suliranin sa paglutas ng ating inflasyon. Handa na ba ang lahat? Magaling! Kaya umpisahan na natin. Kayo ay sasagot kung ito ba ay check, or ito ba ay tama, or ito ba ay wrong or mali. Kaya, umpisahan na natin. Unang litrato ay ito. Nagpapakita ba ito ng mabuti, check, or hindi, wrong? Hindi. Dahil ang paggasta ay dahilan din ng inflasyon. Paggasta ng marami, dahilan din ng inflasyon. Itong ikalawa. Tama, dahil ito ay support local. Dapat takilikin natin ang sariling atin. Kaya ito ay check. Pangatlo, o panghuli sa lahat. Tama, ito ay check dahil ang pag-iipon ay isang gawain ngayon upang tayo ay maging handa parate. Kaya, ang gagaling ninyo. Marami nga kayong natutunan sa ating tinalakay sa ngayong araw. At ngayon, bibigyan ko kayo ng isang gawain. At ito ay ang pagsasadula. Kayo ay hahatiin ko sa 2 pangkat. Ito ay ang pangkat 1. Ito ay ang pangkat 2. Pipili kayo ng inyong pinuno na pupunta dito sa harapan at pipili ng tatalakayin o ang isasadula ninyo. Pangkat 1. Kayo ay ang demand pool. Pangkat 2. Kayo ay ang cost push. At ito ang ating pamantayan sa ngayon. Pamantayan sa pag-gagrado sa inyo. Okay. Panghanda na ang lahat. Meron lang kayong 10 minutos upang gawin ang aktibidad na ito. Sa punto namang ito,
humanda ang lahat. Bakit hahanda ang lahat? Ito ay dahil gagawa tayo ng kakaibang gawain ngayong araw. Pamilyar ba ang lahat sa sumulat ng kantang Selos? Okay. At dahil dyan, kayo din ay susulat ng kanta. Ibabahagi nyo ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanta. Handa na ba ang lahat? Magaling! Dahil handa na, meron lang kayo 5 minuto upang gawin ang aktibidad natin na sing along. Mukhang marami nga kayong natututunan. Dahil sa paggawa pa lang ng mga kanta, marami talaga kayong kaalaman na pinaloob sa kanta. Kaya kahit ako din, madami din akong natututunan sa inyo. At meron talaga akong mga estudyanteng mga magagaling sa pagkanta o sa pag-compose din ng kanta. At ngayon, dahil kanina, pinamalas nyo ang talento sa pagsulat ng kanta, ngayon ay ipapamalas nyo din ang kagalingan nyo sa pagsulat ng isang salaysay. At ito ay ang tungkol sa paglutas ng mga suliraning kaugnay sa inflasyon. Dahil kanina meron na kayong mga kaalaman, dadagdagan ninyo ng marami pang kaalaman ang paglutas ng inflasyon sa pamamagitan ng pagsulat ng ating sanaysay. Handa na ba ang lahat? Magaling! Mukhang handa na nga ang lahat. Sa ngayon, meron ako ditong inihanda sa inyo para sa ating pagtataya at para lubos na malaman ko kung marami ba kayong natututunan sa ngayong araw. Salamat. At para naman sa ating takdang aralin, gumawa ng isang slogan tungkol sa paraan upang maibsan ang inflasyon. Bukas nyo ibibigay sa akin yung takdang aralin na pinapagawa ko sa inyo. Mukhang marami kayong natutunan sa ngayon. Ngunit para lubos ko na malaman kung na-attain ba natin o nakuha ba natin ang ating dapat makuha sa ngayong araw, babalikan natin ang ating layunin. Unang layunin, pakibasa, Beryl. Nakuha ba natin ang una nating layunin? Tama! Nakuha nga natin ang ating unang layunin. Ito ay nasusuri ang dahilan ng inflasyon. Dahil meron tayong mga tupiko o mga tupiko na ibinigay sa inyo kung ano nga ba yung mga dahilan ng inflasyon. Kaya nasusuri natin, nalalaman natin kung ano nga ba yung mga dahilan ng inflasyon. Pangalawa ay ang napapahalagahan ang paraan ng paglutas ng inflasyon. Meron tayo dong mga aktibidad na pinagawa ko sa inyo upang lubos nyo na malaman kung ano nga ba yung mga paraan sa paglutas ng inflasyon at kayo rin, nagbigay din kayo o nagbahagi din kayo ng ideya kung paano nga ba natin malutas ang inflasyon. Pangatlo o panghuli sa ating layunin ay ang nakakagawa ng sanaysay tungkol din sa inflasyon o paglutas natin sa ating inflasyon. Meron ako dyan ibinahagi sa inyo na gawain o gumawa kayo ng isang sanaysay. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Dahil sa inyong pakikinig, marami talaga tayong may natututunan. Ang inyong mga natututunan sa ngayong araw ay magsisilbing leksyon o magsisilbing kaalaman sa inyo upang kayo ay maging handa sa kung anumang posibleng mangyari sa ating lipunan patungkol sa inflasyon. Kaya maraming salamat mga estudyante ko sa pakikinig ngayong araw. Tayo ay tumayo muna.
ating tapusin ang ating aralin sa pamamagitan ng panalangin. Gwyneth, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat sa inyong lahat. Tayo muna ay tumayo. Tumalon ng 3 beses. Kumendeng ng 3 beses at yumuko upang pulutin ang mga kalat sa inyong paligid. Yan lamang po at maraming salamat.